ho, brother, may itatanong mo ako. Kung ito ba ho, totoo? Kasi, kami man ho, parang medyo may takot din. Dahil ang sabi daw, nitong buwan ito, o hindi kayo masunod na buwan, uulan daw ng 40 days and 40 nights. At saka 40 feet daw ang taas. Ngayon, ang kasali lang daw ho dyan sa kaligtasan, yung kasapi nila. Eh, ngayon ho, kaya hindi ako nakakarating sa kanila 3 months na. Dahil nga wala ho ako bayad sa 300 tuwing meeting namin. May bayad ho meeting? Oo. 300? Kasi babayad po sa conference room at sa pagkain at sa mga silya. Kaya kung wala kang ganyan, hindi ka magkarating. Kaya po, pinag-iisip-isipan ko, tumanda na ako, hindi ko pa na tatagpuan ang katotohanan dahil dami rin akong reliyon na nasapian. Itong kahuli-hulihan at dito ako nakadalo ngayon, parang iba ho ang pagtuturo ninyo sa doon. Kaya ho, ako'y nagtatanong. Iba ho talaga dito sa amin. Wala akong 300 dito pag dadalo. At saka dito, hindi namin binibigyan ng sariling pakahulugan ng Biblia. Ngayon, yung sinasabi nila na ditong buwan ito hubang Mayo? Mayo ho daw, uulan ng... Hindi daw Mayo. Huwag na kayo maniwala. Ito nga po ang namin. Kasi pag hindi pirme, pag hindi mo mai-eksakto, yung sabihin nanguhula ka lang. Hindi mo po. Di ba? Kasi, Pag hindi mo mai-eksakto, ang sinasabi mo, hula-hula lang yan, kapa-kapa. Bakit? Kung hindi Mayo, Hunyo. Sabi nung isa, Mayo raw, magugunaw na mundo. May nabasa na naman ako Ha? At ito raw, 1995, magkakaroon daw ngayon ng mga kung ano-anong mga sinasabi nila. Magpapakita raw si Saint Mary, kung ano-ano. Ang tanong ko, saan mo nabasa yun? Sa Biblia ba yun? Lilim doon. Nasa Biblia yun. Lilim doon. Pero para sabihin mo, 40 days, 40 nights, uulan, maaaring Mayo, maaaring Hunyo, maaaring Hulyo, maaaring Agosto, Septembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Alam niyo ang mangyayari ron? Ano yon? Hula-hula lang yon. Hula-hula lang. Sa bagay, tignan po natin itong ibinigay sa ating papel. Alam niyo po, nakarating na nang magkagayon, ang ginawa ni Hope, ibinigay sa ating papel, pen. At ang sabi niya sa akin, kung papayag daw ako, gagawin niya akong representante ng katotohanan sa Pampanga, sabi niya. At doon daw may bundok doon sa Zambales, doon daw itatayo ang bagong Jerusalem. Nung sabihin niya sa akin yun, hindi na lang ako kumibo. Naiisip ko, hindi niya nalalaman ng kanyang sinasabi. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, Ama, patawarin mo po siya. Hindi niya nalalaman ng kanyang sinasabi. Kasi yung bagong Jerusalem, hindi ho itatayo ng tao yun. Ang magtatayo nun, ang Diyos. Pakinggan nyo sa Hebreo 8:1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sino ho magtatayo ng tunay na tabernakulo? Hindi ikatao, ang Diyos ang magtatayo nun. Kaya pagka ibibigay na ng Diyos sa tao yon, saan manggagaling yung bagong Jerusalem? Pakinggan nyo sa Apokalipsis 21:1 hanggang 2. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Saan ho manggagaling yung bagong Jerusalem? Mula sa langit, hindi ho sa Butolan, Zambales. Kaya, hindi na lang ako kumibo. Total, maganda naman ang pagtanggap sa amin, lalo na ni Mrs. Pen. Nagpapasalamat nga ako, nanonood sila.
I want to take this opportunity to thank them. Pinakakain pa nga nila kami dun eh. Kasi inanyayahan nila kami, marami kami, siguro mga 10 sasakyan kami. Eh yun pala iaalok sa akin ni Brother Pen na ako raw ang pamamahalain niya sa Pampanga sa katotohanan. Eh nung sabihin niya yung bagong Jerusalem, itatayo raw sa bundok at nakausap ko yung mga members nila na yun daw bundok na yon. Pagbaba mo raw gano'n, makakababa ka raw sa loob, makikita mo raw, puro bato yung nakapaligid. Sabi ko, ito mga ilusyon lang. No? Hindi realidad ito eh. Kasi yung bagong Jerusalem, hindi ang tao magko-construct noon. At hindi ho yun gagamitan ng simento. Hindi. Eh sila raw ang gagamiting simento, ilang sako? Meron pa silang o ilang sako simento eh. Alam nyo yung bagong Jerusalem, ang karsada nung ginto. Oh, ginto ang karsada. Eh, alam nga namang ginto ang karsada, ang pader simento, hindi. Ang pader nun mahahalagang bato, sabi sa Apokalipsis. Hindi ho tao gagawa nun, kundi ang Diyos. Napakaganda po nun. Hindi natin malilirip kung gaano kaganda yon. Ang isang idea ron, ang karsada ng purong ginto. Alam niyo ba ang kahulugan ng ginto sa puro? Pagka ang ginto ho, puro malambot. Malambot-lambot. Kaya nga yung mga ginto niyong suot, pag hindi nilagyan niya ng aloy, hindi niyo magagawan singsing yan o hikaw. Dahil malambot yan. Yung purong ginto, kagatin mong ganun, makakagat mo eh. Ibig sabihin, masarap lumakad doon, dahil purong ginto ang karsada. Ano kaya ang rampa? Kasi yung karsada, ginto eh, no? Yung rampa kaya hindi nasabi sa Biblia kung anong rampa. Pero pinakita yung mga ruby, yung mga iba-ibang mga mahalagang bato na dekorasyon ng bayang Jerusalem, na bagong Jerusalem. Kaya huwag kayong maniwala na ang bagong Jerusalem matatatag sa Sambales. Ang katunayan, nilalahar ho ngayon ang Sambales. Eh kung talagang doon itatatag ang bagong Jerusalem, ba't pumutok ang pinatubo? Nilalahar. Brad, yan daw yung ang pintuan daw ho ng langit. Alin? Yung pinatubo. Hindi ho. Sabi. Sa Biblia ho, may pintuan ng langit, hindi bundok ng pinatubo. Basahin natin. 28:17 ng Genesis. Tandaan nyo ang talata, para huwag kayo naluloko. Kaya sabi ko, magbabasa kayo ng Biblia. Ito ho. At siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba, kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Alin ho yung pintuan ng langit? Yung bahay ng Diyos, yun ang pintuan ng langit. Eh ano ho ba yung bahay ng Diyos sa Bagong Tipan? Na kung sabihin sa Biblia, pintuan ng langit. Pakinggan nyo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at saligan ng katotohanan. Yung bahay ho ng Diyos, yun ang pintuan ng langit. At yung bahay ng Diyos, yun ang iglesia.